Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutulian kita ng kaya-kaya, iwanin niyo ang kumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayon ay ginugunita natin si Santo Domingo de Guzman, isang pari. Pinagsumikapan niyang itaguyod ang katotohanan sa panahong maraming nagtuturo ng kasinungalingan. Si Jesus ang daan, katotohanan at ang buhay, kaya lumapit tayo sa Kanya upang tayo man ay maging tagapagtaguyod ng katotohanan. Upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ng mga nagawang kasalanan. Isinugong tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyaya para makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong sambayanan naway tuwangan ng ulirang pamumuhay at pagdalangin ni Santo Domingo. Maging tagapagtaguyod nawa sa aming katapatan sa iyo, ang namuhay bilang tagapangaral ng maaasahang katotohanan mo, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito ay di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako ay magiging kanilang Diyos
at sila ang magiging bayan ko. Hindi na sila kailangang turuan ang isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila'y dakila't hamak ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmang tugunan atin pong itutugon. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Tayo pong lahat. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang pagpaghariin. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot na iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawing mong tapat. Kung magkagayon man, aking tuturuan, sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Hindi mo nanais ang mga paghahandog. Sa haing sinunod, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pagkukumbabang pusong mapagtapat. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Magsitayo na po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Hallelujah! 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit." At mahigpit niyang itinagubilin ang kanyang mga alagad na huwag sabihin na siya ang Kristo. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng mga matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, "Panginoon, wag namang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari sa inyo ito." Ngunit hinirap siya ni Jesus at sinabihan, "Lumayo ka, Satanas!
hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Lahat naman po siguro tayo, masasabi nating kilala natin si Kristo. Kilala niyo po ba si Kristo? Kilala niyo ba si Jesus? Pero ang tanong, ano ang ibig sabihin ng kilala para sa inyo? Kung ang ibig sabihin ng kilala, alam ninyo ang pangalan niya, may impormasyon kayo tungkol sa kanya, meron kayong karunungan o kaalaman tungkol sa kanyang background, tungkol sa kanyang mga sinabi, tungkol sa kanyang mga ginawa, maaaring may alam lang kayo kay Jesus, pero hindi ninyo kilala si Jesus. Dahil ang pagkilala ay mas malalim kaysa sa pagkaalam. Pwedeng marami kang alam tungkol sa isang tao, tulad ng ginagawa ng mga investigador at ng mga professional marites, na maraming aalamin tungkol sa tao, kahit hindi ka naman talaga interesado na makilala yung tao ng mas malalim. Pwede kasing ganun eh. Marami akong alam sa'yo, pero hindi ibig sabihin kilala kita. Tama ba yon? Pero ang tinatanong ni Jesus sa kanyang mga alagad, paano ninyo ako nakikilala? Kasi yung mga tao na hindi naman malapit sa Panginoon, meron silang alam tungkol kay Jesus. Pero sila, lagi nilang kasama si Jesus. Nakita ng mga alagad na ito ang mga himalang ginawa niya. Nakita nila, hindi lang yung kung ano yung ginagawa niya sa harap ng maraming tao, kundi yung kapag sila na lang ang magkakasama. Narinig nila, hindi lang yung mga pangangaral ni Jesus sa maraming tao, kundi yung mga simpleng pananalita ni Jesus kapag sila na lang ang magkakasama. Sa makatuwid, kung mayroon mang totoong nakakakilala kay Jesus, yan ay ang mga taong malapit sa Kanya. Kaya ang tanong ni Jesus sa Kanyang mga alagad, at ito'y tanong sa ating lahat, lalo na sa mga nagsisimba araw-araw, lalo na sa mga laging nagsisimba kapag araw ng linggo, lalo na sa mga nagdarasal araw-araw, lalo na sa mga taong nagsasabing mahal nila si Jesus. Ang tanong, kilala nyo na ba talaga si Jesus? Do you have a personal knowledge of Jesus because you love Him? Alam ninyo, maaaring yung ibang tao, maraming alam tungkol sa inyo, pero tanging yung mga tao lamang na napagkakatiwalaan ninyo at nagtitiwala sa inyo, yung mga talagang nakakakilala sa inyo. Ganon din sa ating Panginoong Jesus. Lumalago ang pagkakilala natin sa Kanya pag marunong tayong magtiwala sa Kanya. Kapag lagi tayong nag-uusap, lagi kayong nakikipag-usap sa Kanya. Kapag yung buhay mo ay kaya mo nang ipagkatiwala talaga sa Kanya, doon mo lang siya makikilalang talaga. Pero hanggat nandun ka lang sa level na alam mo kung sino siya, may alam ka sa Kanya, hindi mo masasabing talagang siya'y kilala mo. Minamahal ko mga kapatid, the truth about Jesus goes beyond information. Hindi lang ito tungkol sa mga kaalaman, ito ay tungkol sa malalim na ugnayan. Ang pagkilala, uulitin ko, ay hindi lang kaalaman, kundi malalim na ugnayan. Pakiulit nga po, ang pagkakilala ay hindi lang kaalaman, kundi malalim na ugnayan. Kaya nga, mapapansin ninyo, yung mga may asawa, kahit wala pa silang alam tungkol dun sa asawa nila, dahil malalim ang ugnayan nila, kapag naiba na ang kilos, kilalang kilala mo na.
alam mo merong totoo na baka pwedeng itinatago sa iyo. Hindi mo pa alam yun pero dahil kilala mo, meron kang idea. Yung kaibigan mo, kahit nakangiti yan, alam mo kung may problema yan. Kasi kilala mo yan Kahit wala ka pang alam, pero dahil kilala mo, kilala mo. Ngayon ay pinagdiriwang natin at pinararangalan si Santo Domingo de Guzman. Siya ay naging mabuting tagapangaral. Siya ang nagtaguyod at nagtatag ng orden ng mga Dominikano. Ano ang naging kadakilaan ni Santo Domingo? Kilala niya si Jesus. Hindi lang dahil matalino siyang tao, hindi lang dahil siya'y nakapag-aral tungkol ng teolohiya. Kilala niya si Jesus sapagkat ano ang sinasabi ng mga nagsulat tungkol sa kanya? Na kung na dalawang bagay lang daw ang kanyang ginagawa. Kapag siya ay nasa labas, kinakausap niya ang mga tao at nangangaral ng ebanghelyo. At kapag siya ay hindi nakikita ng mga tao, kinakausap niya si Jesus. At itong dalawang ito, yung mahalagang inspirasyon o mahalagang mga gawain na dapat ginagawa din natin sa buhay. Kapag nasa labas, kinakausap ang mga tao para makilala natin sila. At kapag tayo na lang mag-isa, kinakausap natin si Jesus para maging malalim din ang pagkilala natin sa Kanya. At ang taong malalim ang ugnayan kay Jesus ay isang taong hindi nagsisinungaling. Ang tao na nakakikilala kay Jesus, pawang katotohanan lamang ang kanyang itinataguyod. Hindi siya basta-basta naniniwala sa mga kwento-kwento lang na wala namang batayan. Kaya yung tao, mas kinikilala niya ng mas malalim. Hindi siya naniniwala kaagad sa mga aral na tungkol sa Panginoon na naririnig lang niya mula sa iba. Bakit? Sapagkat ang karunungan niya tungkol sa Diyos, hindi lang nanggagaling sa kung ano yung sinasabi ng ibang tao, kung ano yung sinasabi ng libro, kung ano yung napapanood sa TV. Hindi. Dahil lagi niyang kinakausap ang Diyos sa panalangin, di hamak na mas malalim ang pagkilala niya. At yung mga taong malalim ang pagkilala sa Diyos, sila lamang yung makapagpapahayag ng totoo at mabuti tungkol sa ating Panginoon. Tayong lahat ay maging tulad nawa ni Santo Domingo, mga tagapagtaguyod ng katotohanan, mga tagapangaral, mga nagpapangaral ng katotohanan sa iba. At itong katotohanan na ito ay nakabatay sa ating malalim na relasyon sa Panginoon. Marami ngayon gustong magsalita, gustong magsabi ng mga opinion nila tungkol sa mga bagay, tungkol sa mga nag-aaway na mag-ina, tungkol sa mga nag-aaway na tungkol sa buhay ng may buhay. Tandaan ninyo, hindi kayo dapat nagsasalita dahil lang may alam kayo tungkol sa buhay ng ibang tao. Itanong nyo muna sa sarili ninyo, kilala nyo ba talaga sila? At bago kayo magsalita tungkol sa Diyos, tanongin nyo muna ang sarili ninyo, talaga bang kilala ko na siya? At kapag sinabi mong kilala mo na siya, ang tanong, bakit? Malalim ba ang ugnayan mo sa Kanya? Amen. Santo Domingo de Guzman, ipanalangin mo kami. Magsitayo na po ang lahat. Habang pinagninilayan ang simulain ng ating simbahan, manalangin tayo ng may bukas na puso sa ating Diyos Ama para sa sarili nating pangangailangan at ang pangangailangan ng sandaigdigan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo pong lahat, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mahal na Papa, ang tagapagmana ng tungkulin ni San Pedro, nawa ay gamitin ng matalino
at ayon sa kalooban ng Diyos, ang kapangyarihan ng susing ipinagkaloob sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga may tungkulin ng pamumuno sa mga lipunan, naway hindi manaig ang kapangyarihan ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa paningin ng mga sumasampalataya, nawa ay hindi mawala si Kristo na kanilang panulukang bato at pundasyon ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga matatanda, nawa ay maalayan at matulungan ng kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa na sa buhay na ito, nawa ay makatagpo ng kapahingahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama natin sa ating panalangin ang intensyon ng mga nagpamisa at idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Amang pinagmumula ng lahat ng karunungan, ipinagkatiwala ng iyong anak ang kanyang kapangyarihan sa simbahan. Habang iniaalay namin ang aming mga panalangin, tulungan mo kaming maging ganap ang iyong kalooban sa amin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi na ating pagdiriwang ang liturhiya ng Eucharistia. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga inihahain naming panalangin ay tunghayan mo pakundangan sa pakiusap ni Santo Domingo. Sa katatagang dulot ng paghahaing ito, pagtibayin mo ang mga nagtatanggol sa pananampalataya, pakundangan sa pagtatangkilik ng kagandahang loob mo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si Santo Domingo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol kay isa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kay isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Amen.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang lakas na dulot ng piging mong banal ngayong ginugunita sa Santo Domingo ay lubusan nawang pakinabangan ng iyong sambayanan na napanariwa at napamungan sa kanyang pangangaral at naway matulungan ng kanyang pagdarasal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagkatapos ng misa, maaaring lumapit ang mga naghahangad ng pagbabasbas, lalo na para sa kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal, at gayon din ang mga nais magkumpisal. Pumunta lamang po dito sa may sacristy sa gawing kanan ng ating simbahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,